Alam nating mga Pilipino na madaming klase ng pamahiin ang ating pinaniniwalaan dahil ito ay nanggaling sa mga matatanda. At nakaugalian natin na kapag matanda ang nagsabi sa atin ito ay mas magandang sundin na lang ito. Dahil wala naman daw mawawala sa atin kung ito ay ating susundin. Kaya naman ang ating tatalakayin sa mga pamahiin ngayon ay ang mga pamahiin sa bahay. Una dito ay ang bawal magwalis sa gabi dahil sinasabing inilalabas mo ang swerte. Susunod naman dito ay bawal maglabas ng pera kapag gabi dahil sinasabing hihigpit ang pasok ng pera sa iyo. Huwag din daw hakbangan ng natutulog dahil sinasabing hindi na daw lalaki ito. Madami din ang nagsasabi na huwag matutulog na ang ulo ay nakatapat sa pinto dahil panigurado daw na ikaw ay babangungutin. Sunod naman nito ay huwag din daw magdala ng pagkain sa loob ng kwarto dahil parang nagdadala ka sa taong may sakit at bedridden. Ang mga unang nabanggit ay ang mga karaniwan na alam ng mga Pilipino at ang susunod naman ay ang ibang maaaring hindi nyo pa alam na pamahiin. Una dito mga kaibigan ay kapag daw ang main door ng tahanan nyo ay nakatapat kung saan sumisikat ang araw. Sinasabing ito daw ay nagdudulot ng kasaganahan. Kapag naman ang main door ay nakatapat sa back door ay sinasabing malas dahil pinaniniwalaan na pagpasok ng swerte ay lalabas din agad ito. Pangalawa naman dito ay ang dalawang pinto na magkatapat sa loob ng bahay. Sinasabing ito ay malas dahil open portal daw ito ng mga espiritu at ang mga ito ay maaaring magbigay ng negative energy at kamalasan. Pangatlo naman ay ang pintong nakatapat sa salamin. Ito ay sinasabing malas dahil ang mga papasok na pera ay madali lang din mawawala at sinasabi din na ito ay nagbibigay ng matinding negative energy. Kapag naman ang kama ay nakatapat sa salamin, maaaring mapadalas ang bangungot ng matutulog sa kamang iyon at sabi-sabi din na ang magkarelasyon ay dadalas ang pag-aaway. Pangapat dito mga kaibigan ay kapag ang front door ay nakatapat sa kalye, sinasabi naman na ito daw ay malas. Panglima naman dito mga kaibigan ay kapag daw ang hagdan ng bahay ay may 13 na tapakan lamang. Sinasabing ang may-ari ng bahay ay maagang mamamatay o kaya naman ay maghihirap sa buhay. Pang-anim naman sa listahan ay kapag daw may bumahing habang ikaw ay paalis ng bahay. Sinasabi na wag mo na daw ituloy ang pag-alis dahil baka may masamang mangyari sa'yo. Ang pang-pito naman ay kapag mayroong rocking chair sa inyong bahay. Sinasabi na wag iwanang itong umuugoy dahil panigurado daw na may sasakay na masamang espiritu dito. Pangwalo naman mga kaibigan ay kapag daw ang bahay nyo ay ginawa sa 13th day ng kahit anong buwan. Sinasabing malas daw ang mga naninirahan sa bahay na ito. Panghuli naman mga kaibigan ay para sa mga babaeng may asawa. Dapat daw na right foot lagi ang unang ihahakbang papasok ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama ng kanyang kasintahan. Mga kaibigan, paalala lamang na ito ay isang pamahiin lamang at walang nagpapatunay na ito ay totoo. Maaaring ang mga nangyari sa ibang tao ay coincidence lamang at nagkataon din na ganito naman ang nangyari sa iba. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ay naniniwala ba kayo sa mga pamahiin na ito?